Magandang araw po, Binibining Paluga at mga kaklase namin. Ngayon ay tatalakayin namin ang roundtable at Small group discussion. Kahulugan. Ang mga maliliit na talakayan ng grupo kung saan ang bawat isa ay may pantay na karapatan na lumaho. Pangalawa, ang pamaraang ito ay maaari sa katotohanan ay sumasaklaw sa isang bilang ng mga iba't ibang mga format. Pangatlo, isang uri ng talakayan sa akademiko na ginagamit bilang isang pamamaraan para sa komunidad at pampublikong pakikipag-ugnayan at maaari rin gamitin ng mga organisasyon at mga negosyo. Pang-apat, hindi bukas sa mga malalawak na publiko, ngunit may kasamang isang maliliit na bilang ng mga kalahok na nag-uusap o sadya sa isang pagpaksa, karaniwang ng nakilala. mga problema. Upang magkaroon ng isang malapit na talakayan at pagalugad ng isang partikular na paksa, lahat ng mga kalahok sa pantay na pataas ay naglalayong harapin ang mga isyu kaysa sa mga tao. Ginagamit bilang mga one-off na ganapan, bilang serye. Pangatlo, bilang tool sa loob ng mas malawak na proseso ng participatory at bilang tinatag patuloy ng mga pulong. 10 hanggang sa 12 tao. Ang mga kalahok na demograpiko ay mag-iiba ayon sa layunin at pangangailangan ng tagapag-ayos. Madalas na may kinalaman sa mga stakeholder at mga organisasyon ng stakeholder na inanyayahan ng organizer. Ang mga ito ay hindi karaniwang bukas sa publiko. Bagamat ang mga miyembro ng publiko ay maaaring makikilahok. Dahil sa hanay ng mga konteksto kung saan ginagamit ang mga roundtables, ang mga kalahok ay maaaring binubuo ng mga stakeholder o mga organisasyong pangkomunidad, mga tao sa negosyo, empleyado at taga-empleyo, mga profesional na asosasyon at iba pa. Epektibong round tables. Panatilihin ang diskusyon paglipat ng oras ng paggagamit ng mga limitasyon. Pangalawa, ngunit bigyan ng maraming oras para sa talakayan. Pangatlo, o ang bawat paksa ay malinaw at mangangalap tukoy sa feedback. Pang-apat, usapan kasama at nagsasangkot ng maraming tao. Pang-lima, tapusin sa mataas na punto ng talakayan. Hindi epektibong roundtable. Walang sapat na oras para sa talakayan. Conversation namatay bago ang isang bagong paksa ay nagsisimula. Paksa ay hindi malinaw tungkol sa kung ano man ang feedback na gusto nila. Talakayan na nakatutok sa isa. Ang salitang pagtuturo ng maliliit na grupo o pag-aaral ng maliliit na grupo. Kaya ng madalas itong tinatawag ay nangangahulugang iba't ibang bagay sa iba't ibang tao. Pangalawa, pamilyar na tutorial. Bilang kinailangan karanasan sa maliliit na pagtuturo ng grupo. Pangatlo, karaniwang nakalink sa isang serye ang mga lektura at mga papel nito ay upang makadagdag sa panayam.
Layunin ng small group discussion. Ang mga talakayan ng grupo ay maaaring maghatid ng iba't ibang layunin. Ang ilan sa kanila ay, panguna, upang maabot ang isang solusyon sa isang isyu ng pag-aalala. Pangalawa, upang bumuo ng mga bagong ideya at mga bagong diskarte sa paglutas ng problema. Pangatlo, para sa pagpili ng mga kandidato pagkatapos ng nakasulat na pagsusulit para sa trabaho o para sa pagpasok ng mga instituto ng edukasyon. Pangapat, upang magbigay sa amin ng isang paraan upang sanayin ang ating sarili sa iba't ibang mga kasanayan sa interpersonal. Uri ng small group discussion. Una, brainstorming. Ang isang proseso ng talakayan kung saan ang pinuno ay nagtatanghal ng isang paksa o problema at hinihikayat ang bukas na may ideya tungkol dito mula sa lahat ng mga miyembro ng grupo. Isang istruktura para sa pag-iisip ng free-willing. Pangalawa, tutorial. Isang grupo ng 2 hanggang 4 na estudyante ang itinuturo ng mga kasanayan na hindi pinagkadalawhasaan sa pagtuturo ng klase. Ang malaking grupo. Pangatlo, task group. Isang maliit na grupo ang mga mag-aaral na nagtutulungan upang makumpleto ang isang partikular na tungkulin o trabaho. 4. Role play. Ang isang proseso sa pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay kumikilos o simula ng sitwasyon sa totoong buhay. Number 5. Group question. Ang isang partikular na uri ng isang maliit na grupo kung saan ang mga estudyante ay bumubuo ng mga katanungan at mga kasanayan sa paglulutas ng problema sa pamagitan ng isang proseso o ang pagtuklas. Mga gabay upang magkaroon ng maayos at matagumpay na roundtable at small group discussion. Una, pahintulutan ang lahat na ipakilala ang kanilang sarili. Pangalawa, magtatag ng mga palatuntunan. Pangatlo, ipaliwanag ang paksa. Pangapat, magtanong ng mga open-ended na katanungan upang magsimula. Panglima, itulak patungo sa mga bagong ideya kung kinakailangan. Pang-anim, magtanong ng mga follow-up questions. Pang-7, hikayatin ang lahat na lumalahok. Pang-8, ilipat ang talakayan pasulong kung kinakailangan. Pang-9, hirap ang talakayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.